simulan na natin ang ika-9 na istorya. At dahil sa pagkatalo ni Karta, kaagad itong tinulungan ng kanyang mga kasamahan para ito'y makatayo. At dahil tapos na ang laban, ay agad din na lumapit si Killian sakay ng kanyang kabayo papunta sa kanyang batang master. At pagbaba nito sa kanyang sinasakyan ay nasambit kaagad nito kay Eren na hayaan nila itong gamutin ang kanyang mga braso. At dahil dito napalingon si Eren. Dahil sa nasabi ni Killian, napasagot na lang si Eren na ito ay maayos lang at hindi naman ito ganoong masakit. Dahil dito ay nagulat si Killian, at napatanong ito sa kanya kung paano nitong nasabi dahil nakikita niya ang kanyang braso na nabali. Pero napabuntong hininga na lang si Eren, at habang hawak-hawak nito ang kanyang nabaling braso ay napaisip ito na ang sakit galing sa regeneration ability nito ay mas masakit pa kesa sa mismong sugat. Pero dapat ay magpasalamat na lang ito dahil namana niya ang kanyang kapangyarihan sa bago niyang buhay. Kaya pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang kamay at nilagyan niya ito ng puwersa at isinara. At pagkatapos ng ilang segundo ay binuksan niya ito at ito'y mukhang naging maayos at gumaling dahil sa kanyang regenerative ability. At napangiti si Eren dahil sa agad na paggaling ng kanyang braso, at dahil dito agad itong lumapit sa orc ng Anaconda na nasa lupa at ito ay kanyang tinawag. Napatanong si Eren kung ang pangalan ba nito ay Karta. At nasambit nito na sumuko ito sa kanya at kanyang pagsilbihan, at ito ay hindi nagtatanong dahil isa itong utos. At dahil sa sinabi ni Eren, ay napatingin sa kanya si Karta, at nasabi nito na alam niya yon dahil ang talunan ay kailangan magsilbi sa nananalo. Kaya natanong nito kung ano ang inuutos nito na gawin nila. At sinabi ni Eren na simula ngayon ay kailangan nilang simulan ang paghahanda para sa pagsakop ng kagubatan ng Anaconda. Kaya kailangan nilang mga orcs na tumulong muna. At dahil sa sinabi ni Eren, si Karta ay nalito, at natanong nito kung para saan ang kanilang paghahanda sa pagsakop dahil ito ay natalo na ng deity ng kagubatan. Subalit, buong loob na nasambit ni Eren na bubuksan niya ang musoleo ng mga Pendragon. At ito ay labis na ikinagulat ng mga orcs at agad na napatayo si Karta sa kanyang pagkakaupo sa lupa, at natanong nito kay Eren kung ang deity ba ng kagubatan ay may planong gumawa ng kasunduan sa kanila. At napasagot si Eren na tama yon. At pagdating ng oras na maabot nila si Soldrake ay mayroong lalabas na horde ng mga demonyong halimaw sa puntong ang mga ito ay magsasawa na lang sa kanila. Kaya natanong ni Eren kung hindi ba ito masaya, dahil simula ngayon, sila ay makakapaglaban araw-araw. At sa narinig ni Karta, nanlaki ang kanyang mga mata at namula ang kanyang mukha sa saya. Dahil gustong-gusto nito ang pakikipaglaban. Kahit nakikita sa galaw nito ang labis niyang kasiyahan ay napasagot ito sa tanong ni Eren na kung ito ba ay masaya dahil makakapaglaban sila araw-araw. Na hindi masyado dahil ang mga halimaw doon ay mahihina kaya hindi nila ito matuturing na isang kalaban. Kaya maaabot nila ang musoleo kaagad dahil ito ay magiging madali. At nasabi ni Eren kung ganoon ang sitwasyon, ay pwede na silang mag-relax. Pagkatapos, si Eren ay dumiretso sa kanyang kawal kung saan hawak nito ang kanyang espada. At agad niya itong kinuha sa kawal, at agad-agad na binuksan. At dahil napansin nito ni Karta, ito ay agad na lumuhad sa harap ni Eren. At dahil nakita ng ibang orcs ang ginawa nito, ang mga ito ay sumunod rin sa pagluhod kung saan makikita sa mga mukha nito ang saya. Kaya sinimulan ni Eren ang ritual para ang mga ito ay opisyal ng maging kasapi ng kanyang hukbo. Habang isa-isa nitong iniaangat ang espada sa bawat gilid ng kanilang ulo, nasambit ni Eren. Anaconda orcs, ilaan niyo ang inyong sarili sa Pendragon, at inaasahan ko na gagawin niyo ang lahat ng inyong makakaya. At dahil dito, hindi maitago ang muling pagkamangha ni Luna sa nagawa ni Eren. At dahil sa tagumpay nito, ito'y mas lalong nahulog sa kanya. At dahil nakita ulit ito ni Joseph, siya ay napakagat na lang ng kanyang ngipin. At pagkatapos ng ilang oras matapos ng labanan, sa gitna ng tulay papasok sa kagubatan ng Anaconda, ay makikita ang paghiwalay ng hukbo ng mga Pendragon at ang miyembro ng pamilya ng Sirad na si Luna at Joseph. Dahil sa paghihiwalay nila, nasambit ni Eren na iiwan nito ang ilang sundalo kay Luna para samahan ito na makabalik sa kanilang teritoryo ng ligtas. At ngayon ay babalik na din sila sa kanilang teritoryo. At sa mga sinabi ni Eren, ay napayuko na lang si Luna para magpasalamat at sumang-ayon na lang sa mga sinabi nito. Pagkatapos ay tinawag ni Eren si Joseph, na labis niyang ikinabigla. At sinabihan niya ito na sa susunod na pagtutok nito ng espada sa kanya,
ay hindi lang magtatapos sa pagkawala ng kanyang kamay. At sa mga sinabi ni Eren ay nanginig ang buong katawan nito, subalit wala itong nagawa kundi mapayuko ng kanyang ulo. At habang pabalik na sila Eren, si Karta naman ay masama pa din ang tingin kay Joseph dahil sa kanyang nalaman, kaya ito ay napakagat na lang ng kanyang ngipin. At dahil dito, tinawag ni Eren si Karta para na sila ay umalis. At habang paalis si Eren at nakatalikod, sinubukan itong habulin ni Luna kung saan natamaan ito si Joseph. Subalit wala itong may nagawa kundi mapatingin na lang habang ito ay papaalis. At naisip nito dahil sa pagbabago ni Eren ay siguradong magagawa niyang tuparin ang kasunduan ng dragon at mabuksan ang musoleo. Kasama ng bago niyang hukbo na binubuo ni Killian at Karta, Kazal at Tata, at kasama pa ng ibang orcs ng Anakona. Kaya habang patuloy ito sa pagtitig sa likod ni Eren, napabulong ito ng pangalan niya habang namumula ang mga pisngi. At dahil napansin ito ni Joseph, ay napuno ito ulit ng galit at napasara na lang ng kanyang kamao. At pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay ay naabot din nila ang kanilang pakay na lugar, at nang nakita ito ni Eren ay nasambit niya na sa wakas ay makikita niya na rin ito. At ang lugar na ito ay ang kagubatan ng Anakona, ang kagubatan na napupuno ng mga iba't ibang uri ng mga demonyo, at kung saan makikita ang teritoryo ni Soldrake at ang musoleo na kanilang bubuksan. Dahil dito isa-isang napatingin si Eren, si Killian, si Tata at Kazal at ang bagong kasamahan ng Pendragon na si Karta. At habang nakatitig ang mga ito sa kagubatan, nasabi ni Eren na ito'y mag-uumpisa simula ngayon. At dagdag pa nito, na sa wakas ay maaari na nitong masimulan ang kanyang laban. Sa teritoryo naman ng deity, sa gitna ng kagubatan kung saan makikita ang musoleo, ay makikitang nakatingin si Soldrake sa maliwanag na buwan. At dahil napansin nito ang pagdating ni Eren, nasambit nito, "Ngayon ay dumating ka, andito ako kaya subukan mong hanapin ang pasukan ng lupain na ito. Ikaw na walang kaluluwa ng isang Pendragon." At kinabukasan, sa lambak ng kagubatan ng Anakona, makikita ang pakikipaglaban ng hukbo ng Pendragon laban sa mga demonyong ahas na may mga pakpak. Makikita dito ang pagpatay ng hukbo sa mga demonyong ahas kung saan ang mga ito ay tumatalsik sa bato. At ang iba sa kanila ay pinaghihiwa ang mga ito. Makikita din dito ang paghiwa ng isang orc gamit ng kanyang sandata. At sa kabila din ay makikita si Karta na naiinip habang walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga ahas. At habang patuloy ang mga orcs sa pagpuksa sa mga kalabang ahas, nasabi ni Karta, ang pagpatay ng mga ahas ay hindi nito maituturing na isang warm-up. At dagdag pa nito, siya ay sawa na sa pakikipaglaban sa mga mahihinang nilalang na ito. At sa di kalayuan malapit sa mga orcs, makikita ang mga kawal ni Eren kung saan ang mga ito ay bahagyang nahihirapan sa pakikipaglaban sa mga demonyo. At habang ang mga ito ay nakatutok sa labanan, ay may bigla na lang sumulpot na dalawang ahas na hindi nila inaasahan. Kung saan ang mga ito ay nagulat at ang isa sa kawal ay natambas sa pagkagulat, at ito ay makakagat na ng mga ahas. Subalit nakita ito ni Eren at agad-agad nitong hiniwa ang mga demonyo kung saan lumipad ang mga ulo nito papunta sa natumbang kawal. Dahil sa mabilis na pangyayari, inakala ng kawal na ito na ang magiging katapusan niya, ngunit nang mapagtanto niya na siya ay niligtas ni Eren, ito kaagad ay nagpasalamat sa kanyang master. At agad naman itong sinagot ni Eren na wala itong problema. At pagkatapos ay tinawag nito si Kratul, at sinabihan niya ito na iiwan niya sa kanya ang mga sugatan. Si Kratul ay ang orc na nakamanto at hawak-hawak nitong sandata ay isang tungkod para sa mahika dahil isa itong magician. Isa din ito sa mga orc na galing sa kagubatan ng Anakona, kaya tawagin na lang natin itong Kratul. Dahil sa sinabi ni Eren, napasagot si Kratul na huwag itong mag-alala dahil meron itong napaka-epektibong medisina, kaya siya na ang bahala sa mga ito. At sa di katagalan ay agad din na dumating si Killian, at napasigaw ito kung maayos lang ba si Eren at kung ito ba ay nasugatan. At ito ay umagaw ng pansin ni Eren. Sinagot ito ni Eren, na siya ay ayos lang at natanong nito kung ano ang sitwasyon ng mga natitirang sundalo. At sinabi ni Killian, na wala masyadong kalaban sa itaas ng batis kaya wala masyadong sugatan na kawal at maaari na itong magpatuloy sa pagmarcha. Ngunit, baka ang ito ay magkulang sa pisikal na lakas kung ang mga ito ay mapapasok ulit sa isang laban kalaban ang mga demonyo.
Dahil sa sinabi ni Killian, si Eren ay tinawag si Karta at natanong nito kung gaano pa katagal bago nila marating ang teritoryo ni Soldrake. At napasagot si Karta, na hindi ito masyadong sigurado pero kung makikita na nila ang mga palantandaan ng Cory ay kailangan pa nilang magmarcha ng kaunti. At dagdag nito, ang tanging alam niya lang na sigurado siya ay mayroong kuweba na kumukonekta sa teritoryo ng Guardian Deity. Sabay tulo sa malayo kung saan ang lokasyon ng kanilang pupuntahan. At napatanong si Eren, kung mayroon ba itong dapat alalahanin sa daan papunta sa Cory. At sinagot ito ni Karta, na wala dahil ang lugar na ito ay parte pa rin ng teritoryo ng mga orcs. At ang mga demonyong ahas lang na kanilang nasugpo ay nandito dahil ito ay naghahanap ng maiinom na tubig. At pagkatapos, ang mga ito ay nagpatuloy para umakyat, at nasabi ni Eren na sila ay magpapatuloy hanggang maabot nila ang Cory at sila ay magtatayo ng kanilang kampo doon at pagkatapos ay magpapatuloy sila sa paghanap ng kuweba kinabukasan. At kung sila ay mapapasok sa laban sa daan, ang mga orc at siya ang bahala dito, kaya sila ay dapat nang umalis kaagad. At dahil sa mga sinabi ni Eren, si Killian at si Karta ay nabuhayan ng loob at napasagot ang mga ito ng napakalakas ng pagsang-ayon sa kanyang utos. Kaya ang mga ito ay nagpatuloy sa pag-akyat papunta sa Cory. Lumipas ang kinagabihan sa kagubatan ng Anacona, makikita na ang mga ito na patuloy pa din sa kanilang paglalakbay hanggang sa mapahinto si Eren. Habang hawak-hawak ni Eren ang kanyang kabayo, napatingin ito sa Cory kung saan ito ay napapalibutan ng matataas na bato at napansin din ito na ang buwan ay napakaliwanag. Sa paghinto ni Eren, ganoon din ang paghinto ng kanyang hukbo pagkatapos ay napatingin din sila sa paligid. Si Killian ay napatingin din sa Cory at nanlaki ang mga mata nito sa taas nito. Si Karta naman ay nanlaki din ang mga mata dahil unang beses niya palang makapunta dito. Si Kazal naman ay napanganga dahil sa nakitang malaking lugar, at si Tata naman ay maiyak sa takot dahil dito. Si Eren naman ay napaisip na ito ay medyo nakakapangilabot na lugar para sa isang simpleng Cory dahil may nararamdaman itong kakaiba. Tinawag nito si Karta, at tinanong kung bakit ang Cory na ito ay selyado. At nasagot ni Karta, na hindi ito masyadong sigurado pero ayon sa kanyang mga nakakatanda, ang mga goblin ay dating nagmimina ng mga mineral dito. Subalit, mayroong mga usap-usapan tungkol sa kung paano biglang nawala ang lahat ng mga goblins at hindi na ulit pang nakabalik. At sa sinabi ni Karta ay napatingin kaagad si Eren kay Kazal. At ito'y ikinagulat ng maliit na goblin. Agad niya itong tinawag, at natatakot na nasabi ni Kazal na wala itong alam dahil ito ay hindi naninirahan sa kagubatan. At bukod pa, wala pa itong naririnig na ang mga goblins mismo ang naghuhukay ng mga mineral, dahil ang mga ito ay mas magaling magnakaw kesa magtrabaho. At sa sinabi ni Kazal, napaisip ang tatlo at nang mapagtantong nila ito ay agad silang sumang-ayon na ito ay may punto. Dahil sa napansin ni Killian ang kanilang pag-uusap, agad itong lumapit kay Eren at natanong nito kung mayroon ba itong problema. At nasabi lang ni Eren na mas ikabubuti nila na huwag umalis sa lugar na ito habang wala pa ang araw. Kaya nag-utos ito na ang mga orc ay magbantay ng dalawahan, kaya ang ibang kawal ay magtatayo ng tent at ang natitirang mga sundalo ay magpahinga muna. At si Killian, agad na sumang-ayon sa utos ni Eren. At si Karta naman, agad na naglakad para magbantay sa paligid. Pero habang ito ay papaalis ay nanghingi si Eren ng pasensya dito at nagsabi na iiwanan nito sa kanya ang pagbabantay ng salitan. At napasagot lang si Karta, na nauunawa niya ito kaya pagsasabihan niya ang iba niyang kasama. At pagkatapos ng ilang oras sa kalagitnaan ng gabi, makikita ang mga orcs na natutulog sa puno sa di kalayuan at si Kazal naman at Tata ay mahimbing na natutulog habang magkatabi sa itaas ng kumot. At makikita ang kanilang kampo na itinayo kung saan mayroong isang kawal na nakabantay sa labas nito. At sa itaas ng bato ay mayroong din isang orc na nagbabantay. Subalit bigla na lang may narinig ang kawal na kaluskos sa kanyang paligid kung saan ito ay napatingin sa pinagmumulan ng tunog. At dahil narinig niya ito ulit, ito ay napatayo sa kanyang kinakaupuan at may nakita itong usok sa di kalayuan, kaya tumayo ito para tingnan kung ano ito, at habang ito ay papalapit ay napaisip ito kung ano kaya ang tunog na iyon. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ng kawal, ito ay natigilan dahil bigla na lang itong sinaksak gamit ng isang malaking sandata, na mukhang karit o scythe, sa kanyang katawan, at dahil dito tumulo ang dugo sa kanyang buong mukha. At habang ito ay natutumba,
Ito ay nagtangkang sumigaw para magbigay atensyon sa kanyang mga kasamahan subalit hindi na ito nakasigaw dahil unti-unti na itong nawawalan ng lakas, at nang ito ay tuluyang natumba sa lupa, napabulong na lang ito ng master habang nawawalan ng hininga. Sa loob naman ng tent, makikita si Eren na nagpapahinga, subalit hindi ito makatulog dahil pakiramdam nito ay mayroong mali. At naisip nito ang mga sinabi kanina ni Karta, kung bakit ang mga goblin ay biglang nawala. At nasabi nito sa sarili na hindi niya dapat inaalala ang pagkawala ng mga ito at ang dapat niyang isipin ay kung bakit at papaano ang mga ito nawala, at kung sino ang may kagagawa nito. At habang mahimbing ang tulog ng mga sundalo ng hukbo ng Pendragon, sa taas ng quarry kung saan sila nananatili ay makikita ang isang nilalang na nakamanto na naglalabas ng madilim na aura, at ito ay may hawak-hawak na magic staff na nagpapalabas ng kulay lila na sinag. Ang nakamantong nilalang na ito ay makikita na bungo ang kanyang ulo. At nagpalabas ito ng mahika kung saan naglabas ito ng mga kamay ng kalansay galing sa lupa. Pati sa labas din ng tent ng mga Pendragon, makikita ang mabilisang paglabas ng mga kalansay. At habang nagsisimula na lumabas ang mga kalansay sa lupa, si Eren sa loob ng kanyang tent ay patuloy pa rin sa pag-iisip sa pagkawala ng mga goblin. Hindi nito napansin na ang kalaban na may pinaplanong masama na patuloy lang na nakasubaybay sa kanila sa itaas ng quarry at ang panganib na naghihintay sa kanila sa labas ng kanilang tent. Dahil sa mahika na inilabas ng nilalang gamit ng kanyang staff, naglabas ito ng mga kalansay ng goblin, kasabay ng paglabas din ng isang malaking nilalang sa labas ng kampo ng mga Pendragon. Ang nilalang na ito ay isang demonyong aso at ito ay mayroong 2 ulo. At habang palabas ito ay kasabay din ng tuloy-tuloy na paglabas ng mga kalansay ng goblin sa lupa, at dahil sa paglabas ng mga ito, ito'y biglang naramdaman ni Eren, kung saan ito ay napatiyo at agad-agad na kinuha ang kanyang mga sandata at mabilisang lumabas sa kanyang tinutuluyang tent. Paglabas nito, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakikitang dami ng kalaban na nakapalibot sa kanila, pero hindi ito nagdalawang isip at agad na sumugod para puksain ang mga ito. Dahil nakita niya agad ang malaking aso sa kanyang paglabas, agad niyang itong sinugod dala-dala ang kanyang 2 espada. Habang sumusugod ito, ang demonyong aso na may 2 ulo ay nagbukas ng kanilang mga bibig para ito'y kagatin. Subalit inaasahan na ni Eren na mangyayari ito, kaya bago pa man ito maabot ng demonyo, umilag ito sa ere bago pa man ito makagat. Nilagay nito ang kanyang mga kamay sa ilong ng halimaw at ginawa niya itong patungan para ito ay makaiwas. Habang ito ay nasa ere, napaisip ito kung saan ang mga ito nanggaling, at nang makita niya ang mga kalansay ng goblin, nasambit nito na hindi na ito nagtataka sa kanilang pagkawala. Dahil nakakita ito ng oportunidad sa ere ay kaagad nitong hiniwa ang demonyo sa noo gamit ng kanyang espada, kung saan sa lakas ng atake ay ikinamatay ng isang ulo. Dahil dito, ang natirang ulo ay nagalit at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. At dahil sa sigaw na ito, ang hukbo ni Eren na mahimbing na natutulog ay nagising sa kanilang narinig. Sa lakas ng tunog nito, ang mga kawal ay nabigla habang nakahiga. Si Tata naman ay nagulat habang si Kazal ay mahimbing pa din na natutulog. Ang mga orc na natutulog sa puno ay napansin din ito kaya agad na napabukas ng kanilang mga mata at dali-daling pumunta sa pinanggalingan ng tunog. Si Killian ay nabigla din kaya agad-agad din itong bumangon. Dahil sa narinig ng hukbo ng Pendragon. Ang mga ito ay agad-agad na lumabas sa kanilang tent at ang mga orc naman ay napatakbo papunta dito. Napatanong ang mga ito kung ano ang nangyayari. At sa nakita ni Killian ay hindi ito makapaniwala, kaya ito'y napasigaw dahil sa harapan nila ay si Eren na mag-isang nakikipaglaban sa isang malaking demonyong aso. Ito ay nakikipaglaban sa natitirang ulo ng halimaw, at habang ito ay nakikipaglaban ay sinaksak ni Eren ang isang mata nito. At ang halimaw ay napasigaw at nagpumiglas, kaya si Eren ay nahulog habang nakatusok pa din ang espada niya sa mata nito. Paglapag ni Eren, inangat nito ang kanyang natirang espada at nagpakawala ulit ito ng mga malalakas na atake hanggang sa mawala ng buhay ang aso at mamatay. Dahil dito, agad-agad na lumapit si Killian at Karta papunta sa kanilang master nang hindi napapansin ang napakaraming kalaban sa paligid, at natanong ni Killian kung kamusta ang sitwasyon. Nang biglang nanlaki ang mga mata ni Killian sa gulat dahil sa kanyang mga nakita. Nakita nito ang napakaraming kalansay, at napatanong ito kung ito ba ang kalansay ng mga nawawalang goblin. Dahil napansin ni Karta na ang mga ito ay namatay, napatanong ito kung sino ang pumatay sa mga goblin na ito.
At napasagot si Eren na isang lich ang may kagagawa nito. Dahil ang lich ay ang tanging nilalang na nakakagamit ng mga patay para gawin ito na kanilang alipin, kaya malamang ito ang pumatay sa kanila. At nasabi ni Eren, mukhang pinipigilan ito na para sila ay makalapit sa dragon para gumawa ng kasunduan at para mabuksan ang musoleo. Dahil sa sinabi ni Eren, ang atensyon ni Killian at Karta ay naagaw. At nasambit ni Eren, na sila ngayon ay napapalibutan na ng napakaraming kalaban. Makikita ang napakaraming kalansay na nakapalibot sa kanila. Kasabay pa ng mga malalaking demonyong aso at naglalakihang demonyong ahas. Dahil napapalibutan na sila, nasambit ni Eren na wala silang magagawa kundi harapin ang mga ito. Pero hindi ang mga ito mawawala hanggang sa makita at mapuksa nila ang lich na nagpapalabas sa mga undead. Dagdag pa ni Eren, hahanapin niya ang totoong katawan nito at papatayin, kaya kailangan nila na magbigay ng oras para sa kanya para mahanap ito. Kaya agad niya na inutusan ang kanyang hukbo na umatake. Dahil dito, agad-agad ang mga ito na sumugod, kung saan ang mga orc ay sinimulan nilang durugan ang mga kalansay na goblin, at si Killian din ay tumakbo sa mga goblin para ito'y puksain. Habang patuloy ang labanan at pagpuksa ni Killian sa mga kalansay, napaisip si Killian na ang lich ay nagpalabas ng maraming undead para lang mapigilan ang mga Pendragon na mabalik ang karangalan ng kanilang pamilya. Subalit, ang kanyang master na si Eren ay malaki na ang pagbabago, kung saan ito ay naging iba ng tao. Kaya nitong makamit ang hindi nagawa ng kanyang mga naunang ninuno. Kahit ganun pa man, ang kasalukuyang master niya ay mas magaling kesa sa mga nakaraang leader ng pamilya. Kaya kung siya ito, paniguradong makokontrol niya ang puting dragon at mabubuksan ang musoleo. At saka, maibabalik nito ang dating karangalan ng mga Pendragon at maiaangat ito nito tulad ng dati. Kaya ang panahon ng kanilang pagbagsak ay tapos na, at ang mga Pendragon ay tiyak na babangon muli. Nang maubos ni Killian ang mga hinaharap niyang mga kalansay na goblin, mayroong lumapit sa kanya na isang malaking demonyong aso, kaya naghanda ito para sa atake nito. Habang nakatitig sa kanya ang demonyo, ito ay kalmado lang, at sa isip niya, sila ay miyembro ng mapagmalaking White Dragon Cavalry kaya hindi sila basta-bastang matatalo. At dahil sa paniniwala nito, ito ay nagbigay ng lakas ng loob kay Killian, kaya nilusob nito kaagad ang aso at nagpalabas ng isang malakas na atake. Kung saan nahiwa ang ulo nito at tumalsik ito kasabay ng mga pagtulo ng dugo sa bato sa paligid ng quarry, kung saan naruroon ang tatlong kalansay na goblin na may hawak na mga sibat. Ang mga kalansay na ito ay nagtapo ng kanilang sandata kay Eren habang ito ay nakikipaglaban sa dalawang demonyong ahas. Dahil napansin niya na parang siya ang target ng mga ito, nakumpirma niya na tama ang kanyang hinala. Na ang layunin ng mga ito ay para patayin siya. Dahil sa mga sunod-sunod na atake nila, nauubusan siya ng oras para mahanap ang lich. Habang papunta ang mga tinapon na sibat kay Eren, iniba nito ang pagkakahawak ng kanyang espada at agad-agad itong tumalon sa kalaban niyang ahas, kung saan tinusok din ito ang mata nito. Ginawa niya ang ahas na panangga ng mga sibat, kung saan ang halimaw ang natamaan sa halip na siya. At ito'y ikinamatay ng ahas. Pagkatapos nito, napaisip si Eren kung sino ang nagplano ng lahat nito, dahil ang pagbagsak ng pamilya ng Pendragon at ang amnestiya ng Vault ay konektado. Kaya maaaring may gustong gumulo sa kanila. Pero gayunpaman, napangiti na lang si Eren at nasabi, sige, tutulungan kita. Dahil paniguradong ibabalik ko ang dating otoridad ng aming pamilya laban sa iyong kagustuhan. At habang nakaharap sa natirang demonyong ahas, dagdag pa nito, kaya malaya kayo naguluhin kami kahit kailan mo gusto, wika ni Eren sa kung sino man ang nagpaplano ng lahat ng ito. At dahil nakita ng ahas na nakatayo lang si Eren, agad-agad itong umatake, ngunit dali-dali din na inangat ni Eren ang kanyang espada at nagpakawala ng atake, kung saan nahiwa nito ang ahas sa dalawa. Nasambit rin niya na ibabalik niya ang karangalan ng pamilya ng Vault, gamit ng sarili niyang mga kamay. Matapos nitong mahiwa ang kanyang kalaban, napatingin ito sa paligid kung mayroon pang mga natitira pero nakita nito na naubos na ang mga kalaban sa kanyang paligid. Kaya napalingon nito para tingnan ang nagaganap at nakita nito na patuloy pa rin ang labanan. At habang nakikipaglaban ang kanyang hukbo, naisip ni Eren na madami na silang nasugpo. Subalit dahil halos lahat ng kalaban nila ay mga goblin, hindi sila makakatagal sa dami ng mga ito, at naruroon din ang lich na hindi pa nila nakikita.
Nang bigla na lang nanlaki ang mata ni Eren dahil sa naramdaman nito, at napagtanto niya na mayroong sandata na nasa kanyang harapan na hawak-hawak ng isang halimaw sa kanyang likuran. Ito ay nag-aabang na para siya ay saksakin, kaya naramdaman nito ang kamatayan.